Hi guys, pupunta nga tayo ngayon sa Talyar kung saan pinagagawa yung nabili naming magkapatid na kotse. So, ang tagal ng panahon, hindi pa talaga namin nagagamit siya ng tama. Kasi nung nabili, pinatry namin sa driver. So, doon nakita kung ano yung mga sira ng sasakyan. So, yung kapatid ko dahil nga first timer na magmamaniho, nag-aaral mag-drive, kaya dinala na kaagad sa Talyar. So, bali magwa 1 year na siya. Yun, hanggang ngayon hindi pa rin namin nagagamit ng tama. May parang mo talikod mo. Dahil likod ng sa atin? Oo. Sa atin, sa kanila pala. Sa atin. Eto, shortcut ikaw punta kay Lamanoy. Kay Manoy? Oo. Damo mo. Dito kami nasarani kuya sa tulay. Yun lang. Na hindi na Kaya mandar. nakilala niyo si Manoy. Hindi na siya mandar. Aha. Pinasundo ko na kay Manoy. At dahil nga nandito na tayo sa Lubdon Subdivision, so yung kapatid ko na lang ang pumasok sa loob para makipag-usap dun sa mechanic. Hindi ko na siya sinamahan kasi itong aking pamangkin ayaw nang pumasok sa loob. So habang nandiyan siya sa e-bike, ako naman ay nakita ko yung paligid ng ganda. Kaya ito na, sinamantala ko na nga ang pagkakataon para makakuha ng video dito. Napaka-aliwalas ng paligid. May makikita kang kambing, may mga baka. So, ang ganda talaga at mahangin pa sa paligid nito. Kaya, ayan. Ako nga ay natuwa. Natuwa ako dito sa lugar na to. So, minsan ko lang to napuntahan. Kaya, ayan. Nakakatuwa kasi may hangin ka. Malalanghap mo yung sariwang hangin. Yung amoy ng mga bulaklak. Ay, nakakatuwa talaga. Nakakapresko ng isipan. Kaya, samantalahin na natin to habang nandito tayo sa loob, habang nag-aantay tayo sa nagpapagawa ng kotse. Kaya kinakausap namin kung ano pa mo pwedeng gawin. Yun. At medyo talaga malaki-laki na yung kakainin niya kasi nga naisak na siya ng matagal, kinalawang na yung makina, kaya gagastos yung kapatid ko ng malaki-laki talaga. So nakakahiya naman sa kanya kasi ako nga nag-recommend sa kanya ng kotse na yon. So talagang hindi niya nagamit, nagkaroon talaga siya ng stress dito sa sasakyan na to. Kaya patawad naman kapatid. Kaya sa mga bibili ng second hand, sana kilatisin niyo yung bibiliin yung sasakyan. Sana hindi kayo matulad sa ganitong klaseng nangyari sa amin. Pero syempre matututo tayo sa mga pagkakamali natin. Yun lamang.